So, nandito na tayo sa lagusan ng Port Tanco. So, pumunta tayo ngayon sa old train, which is na-abandon siya ng JR. I don't know what is the reason, but we'll go there and see what is the happening of that place. So, ikimashou. Hindi naman siya mahirap sundan kung saan yung way papunta doon, since may patch siya at maraming din pupunta. Akala ko ako lang, which is nag-worried ako mamaya mawala ako. So yeah, just continue this path and you will see the starting point. Di ko alam kung tama yung way ko, di ko alam kung nakawala ako, but I hope it's correct kasi dito sa baba. So tignan natin kung tama ako. Mukhang just let's see. Paano mag-cross? Walang cross dito. Ayun yata. Yun. Doon tayo mag-cross. So, akala ko nawawala na ako. So, doon pwede tayo mag-cross. Just go directly sa baba. George Station, 100. Ano yung sa... combine. So, ngayon hindi ko alam kung paano tatawid dito. Walang traffic light. At dire-diretso yung kotse. Tingin ko, hintayin ko na lang. So, nandito nga tayo ngayon sa starting point. Napakaganda dito. Marami ka makikita mga halaman. So, if you were planning to go here and to see the old train in Osaka, dito yun. Baba ka lang sa Namaze Station and you can get the guidebook, guide paper. So, hindi ka mawawala pagpunta dito. Tingin ko hindi ito mahirap na trail compared sa iba. Dahil flat lang to, hindi siya ganun kahirap. So, pwede siya pambata. So, you see, may mga bata dito. Ang linaw ng tubig, sarap maligo. Dito medyo madami. Nagkirimashita. What is this? Parang cherry. Hindi. Hindi ko alam paano ba yun. So marami yan na dito. Mga student, family, kahit yung aso pwede madalhin dito kung aso. Pero pag tourist ka, tingin ko, yeah, hindi naman siya ganun kahaba. Most likely parang 2 hours lang siya based na nabasa ko. Ano, iniisip ko din kung sa atin to, marami na nagligo na family dito, nagbe-picnic para sa Pilipinas. But here, I'm not sure kung allowed silang maligo. Pero parang tingin ko hindi yata. Or dahil malamig. Hindi ko alam kung summer ganito din. So dire-diretso lang. Kita nyo gano'ng kaganda dito.
So this is the first tunnel. Ito ang first tunnel na makikita natin. Akala ko una madilim siya, as in walang tao. So nag-worried ako baka wala akong makita at maligaw ako. Pero it looks like hindi naman siya ganun ka madilim at may mga tao din. So let's see what's inside. So pasok na tayo dito sa loob. So let's see. Hindi naman siya ganun kadilim. So okay lang naman. Medyo na alam mo parang may zombie. So let's see. May kita, hindi naman ganun kahaba. So okay. Medyo madilim. Marami din tao dito na naglalakad. Pero need mo talaga ng flashlight dahil sobrang dilim. Baka hindi mo marami nabangga ka na. So it's better to be in flashlight, or pwede rin yung cellphone mo kapag ganyan ito. So ganyan. So let's walk more further. Ano ito pakadilim? Pakas ng train na makakoy na dito dumadaan dati. Pero ngayon parang nakabunan. Which is passable na sa mga tao. So malapit na tayo sa hangganan. So let's see. Marami na tao. Tsaka ganda niya tignan. Nakakatakot lang dito siguro pag mag-isa ka lang tapos as in walang tao. Dahil as in ang dilim. Pero buti na lang may mga tao dito na pumupunta rin dito. Parang ito yung sa Residence Evil. Kaya may tumutulog tubig. Parang mga zombie na. Sa apocalypse na. So nakalabas na tayo. Ito na yung hangganan. First that. So nakapunta na tayo sa unang tunnel. So papunta, makikita naman natin ito Miduguru. So yeah, let's see, and we'll get the old train bridge and also another tunnel. So it's in my shop. I think 1.5 hour pa since nasa 319 meters pa lang tayo. So mahaba-habang lakaran. Then nakikita niyo yung old train rate na ginagamit. Dito pa yung bakas. Naalala ko lang kung sa Pilipinas to, marami na nagpiknik dito, lalo na dun sa marami naliligo dito ang bata. Pero tingin ko medyo malinis naman siya, dal-dal sa bundok, pero good spot siya. So we are on the second tunnel. So let's see. Oh, may nagpipiknik. So let's go to another tunnel. Oh, so parang Resident Evil tunnel. Mabato. Mas mabato dito compare dun sa una. Hindi siya ganun kahirap dahil ang way lang naman is dire-diretso.
Ang dapat iwasan mo lang talaga yung kamabunggo may ibang tao, tsaka yung mga bato, ingat din. Napansin ko lang, ito parang mas mahaba to compare dun sa nauna. Sobrang haba nga na ito, nakakatakot siya pag mag-isa lang, so it's better na may kasama ka. At buti na lang, kahit mag-isa ako, maraming tao, so yeah, so it's okay. So makikita na natin ang lagusan. So it's better to bring flashlight. But I think too bright is not good. Because may mga tao din baka masilaw sila. So it's better kung cellphone natin. Labas na tayo sa dark. Pag nahulog ka dito, dead ball ka sure. So paparating na tayo sa third tunnel. So may kita marami ng tupik dito. Ito yung mga kahoy na ginagamit yata sa train. Malalaking kahoy yung ginagamit. Nandito pa rin yung nakakabok. So papunta tayo ngayon sa third tunnel. Madilim halit. Pero mukhang maikli lang to compare dun sa pangalawa. Okay, come on, show! Tayo kong pupo dito pag akala ko meron sa katabi ko, wala pala. Ano yung kare? Ang bisan. Akala ko may sumusunod sa akin, wala pala. Eh, marami pa yung kasunod ko. May glilang talaga tong tanong ko agad yung nabasan. Dito natin pala makikita yung old train bridge. So makikita, medyo malayo pa sa camera pero kita ko na. So I think that so it's better to step lang yung kahoy kasi yung bato para iwas tapilok na rin. Ito yung mga tao. Nagtitake ng photo. So this is the old train. Ganda. So dati wala siguro tayong bridge. Ngayon siguro daanan ng tao. Nilagay nila yung bridge na dati siguro is train rail to. Oh. So we are going to fourth tunnel. Hindi ko sure, pero tingin ko baka may clean di katulad nung pangatlo.
So sa pang-apat, merong parang semento sa gilid. So it's better doon ka na lang dumaan. Pero mas madali compare to mga dito. Pero dito parang wala. Doon na sa ito. Parang mahaba pala ito compare doon sa pang-apat. So nandito na tayo sa lagusan ng Port Tanco. So ang pinakamahaba talaga ng tunnel, sa tingin ko yung third. Sobrang haba ng tunnel. Sobrang haba ng tunnel. So nakalabas na tayo sa ulit na. Hindi ko maganda pumunta dito second week of November, which is yung mga dahon hindi, yung mga dakon na nakakabit pa sa puno, pero ngayon halos lahat na bumagsak na. May ilan na lang yung ano, doon pa rin yung dahon. Ganyan dito. Teka. Maraming nagpipiknik dito ngayon. Tingin ko picnic site yata ito. Honey Cross is like there's like a whole set of sports where dogs play. And Honey Cross is like running with the dog. With the dog's home. Oh, tingin ko ito na yung last tunnel na tunnel na madadaanan natin. Pero ang ganda niya. Dito diretso. Pakadilim. Dilim dito. Pero may multo. Pag nakita niyo to, I think